Sinimulan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang operasyon para hanapin at arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ipag-utos ng Department of Justice ang pagpapatupad ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa senador. Si Cherylite magbabalita. Inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na obligado ang ahensya na ipatupad ang batas at sundin ang direktiba ng DOJ kaugnay ng warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nahaharap ang senador bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Matibag, agad nilang aarestuhin si Senador Bato kapag nakita nila ito, lalo't wala pang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng warrant. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. Now that there is no TRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. It can be enforced. Tiniyak din ni Matibag na nationwide ang operasyon ng NBI dahil may mga tanggapan ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala rin anyang itinakdang timeline sa paghahanap kay Senador Bato. Positibo rin ang NBI na maaresto ang senador kaya't hinihikayat na lamang nila itong sumuko. Once the law enforcement got hold of Senator Bato, na aresto siya, ang next step namin will turn over it to the Department of Justice. And from there, the Department of Justice will be the one to take care of Senator Bato. Samantala, tiniyak din ng NBI ang buong pakikipagtulungan nito sa fact-finding investigation ng Department of Justice kaugnay ng nangyaring insidente sa Senado noong Mayo 13. Ayon sa NBI, naibigay na nila sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga video recording, radio communication at iba pang ebidensya kaugnay ng operasyon ng ahensya mula Mayo 11 hanggang Mayo 13. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherylite, SMNA News. Tinanggihan ng Korte Suprema ang kahilingan para sa Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Subalit, iginiit ng mga abogado nito na hindi pa tapos ang laban at may posibilidad pa silang maghain ng motion for reconsideration. Narito ang balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa programang Vox Populi, nilinaw ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang TRO ay isang provisional o pansamantalang hakbang lamang habang tinatalakay pa ng Korte Suprema ang kabuuang kaso. Ayon sa kanya, ang layunin ng TRO ay mapanatili lamang ang kasalukuyang sitwasyon at maiwasang masira ang karapatan ng kanyang kliyente habang nagpapatuloy ang deliberasyon ng korte. But I would like to emphasize clearly that this is not decision on the merits. Hindi pa kami talo. Ipinaliwanag rin ng abogado ang 4 na elemento para maaprubahan ng TRO. May malinaw na karapatan, material na paglabag sa karapatan, mabigat na posibleng pinsala at agarang pangangailangan. Sinabi nito na maaring may isang elemento lamang ang kanilang kaso na hindi natugunan kaya tinanggihan ng TRO. Ngunit hindi nila tiyak hanggang makita ang opisyal na kautusan ng Korte Suprema sa Lunes. So ito provisional lamang habang dinidiscuss pa yung merits ng kaso. Gusto lang namin na para hindi po ma-disturb yung factual situation while the case is being deliberated by the Supreme Court, mag-issue sana ng TRO. Pwede lang, pwede. Pwede, pero hindi nga namin pa nakikita yung order. So hindi natin alam kung ano yung grounds on the use for the denial of the grant of the TRO. Samantala, tiniyak ng mga abogado ni Senator Bato na patuloy nilang susundan ang proseso at naghahanda ng susunod na hakbang sa hukuman habang hinihintay ang pinaladesisyon ng Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Prince Tripoli, SMNA News. May resback ang legal team ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa naging pahayag ng NBI na alam daw nila ang eksaktong lokasyon ngayon ng senador. Kung ano ito, alamin sa report ni Sheena Torno.
patuloy po ang laban. Ito ang iginit ni Atty. Israelito Torion, isa sa legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, kasunod ng pagbasura sa provisional remedy o hiling na temporary restraining order o TRO kaugnay ng ICC warrant laban sa senador. Binigyang diin ni Torion ang hindi lamang pinagbigyan ng Korte Suprema ay ang kanilang prayer at hindi ang kabuuan ng kanilang petisyon. Hindi po ibig sabihin na pag na-deny na yung TRO ay pwede nang i-implementa ang warrant of arrest ng ICC. Maling-mali po yun sa aming palagay. Kasi nga po, ang ibig sabihin lamang doon ay yung prayer namin ay na-deny pero hindi yun lisensya. Hindi yun ibig sabihin na yung ICC warrant of arrest ay balido na. Dagdag pa ni Atty. Torion, may pag-asa pa ang kampo ni De La Rosa na maghain ng motion for reconsideration at iba pang legal remedies. Ito'y sa oras na ilabas ng Korte Suprema ang pinal na desisyon sa kaso sa Lunes, May 25. Tinabla naman ni Atty. Jamie Bondoc ang pahayag ng Department of Justice na maaari nang arestuhin si Senator Bato. Ang pahayag ng DOJ ang kanilang batayan para mas pag-aralan pa o dinggin ng Korte Suprema ang kanilang mosyon. Dahil po yun yung patunay na meron talagang posible na irreparable injury na mangyari kay Senator Bato. Baka dahil po dyan sa pronouncement nila, baka po siya ay madakip despite all our challenges. At mamaya baka bigla nasa ibang bansa na beyond the reach of our laws. Giit pa ni Bondoc, politika ang dahilan kung bakit tila minamadali ang pag-aresto kay Senator Bato. Kasunod ito sa pahayag ng ilang mambabatas na dapat nang arestuhin ang senador. So, ang mga tao na nananawagan na ipahuli na si Bato, definitely, in my opinion, have an interest in the loss of Bato and the loss of the Duterte bloc or the weakening of the Duterte bloc. Dagdag pa ng mga abogado ni Bato na maaring iba ang nakalap ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang naunang pahayag na may impormasyon sa lokasyon ng senador. Baka heartbeat siguro yan. Oo nga. Dagdag niya, kahit alam pa umano ng mga otoridad ang lokasyon ni Senator Bato, ay hindi siya pwedeng basta arestuhin na lamang kung walang warrant of arrest na inilabas o kinilala ng korte sa Pilipinas. Sinabi pa ni Torion, kailangan sundin muna ang tamang legal na proseso para hindi malabag ang batas at ang rule of law. Ang sa amin yan, maling-mali yan. Baka ma-filean din namin sila ng kidnapping or other violations of criminal laws kasi nga po walang basihanan yan. We might not succeed under the present administration, pero sigurado ako, aabot ito 2028. Matatandang umalis ng Senado si Senator Bato kasama si Senator Robin Padilla noong May 14 matapos ang putukan noong May 13. Maring itinanggi ni Padilla na itinakas niya ang senador dahil malaya silang nakaalis sa kabila ng presensya ng mga pulis at security personnel ng Senado dahil wala namang ICC warrant ang naisilbi. Nakisakay lamang sa De La Rosa kay Padilla dahil wala itong dalang sasakyan nang pumunta ito sa Senado noong May 11. Anya bumaba si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng kanyang sariling sasakyan, ngunit hindi na niya alam kung saan ito nagtungo. Mali rin anya na tawaging pugante ang kapwa senador dahil wala itong kasong tinakasan mula sa lokal na korte ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.